Okay, unang-una po is yung community disaster preparedness training. Again, hindi lamang po tayo basta-basta namitigal ng rescue sigaw ba. Ito po pamimigay nito ay may kaakibat na disaster preparedness training. So malalaman po natin dito ngayon kung handa po ba tayo at saka meron tayong training at ano yung mga dapat natin gawin patungkol sa mga sakuna o mga hazard na meron particularly dito ngayon sa bagong silangan. Okay, meron tayong tatlong part ng program. Again, una po is magkakantang po na tayo ng community disaster preparedness. After nun is orientation na po na ilalaman na ano nga ba ang rescue sigaw bag? Ano po ba ang ibig sabihin na rescue sigaw bag? Yun po yung pangalawa. And then lastly is napupunsin na po tayo sa distribution na po ng go bags. Okay? So wala po muna maalis at mag-start na po tayo. Yeah, thank you so much po, Sir Johnny. So ngayon po, tayo po ay mag-start na po sa ating orientation seminar. So bago po lahat, ako po si Jonalyn Sarillana, under po ng Admin and Training Section ng QCD-RRMO. So ngayon, bago po tayo mag-start, meron po muna akong tanong. Sino na po sa inyo dito ang masaktan na? Sino na po yung nasaktan na? Kahit alam sa po. Ano sakit yan, sir? Sakit sa? Kabusa. Sakit sa? Kabusa. Sakit po sa bahay. Yung mga gamit po sa bahay. Sakit sa Ano bulsa. ba yung klaseng sakit? Sakit sa puso? Sakit sa bulsa? Pare-parehas tayo. Sino na po dito yung nasaktan? Okay, bakit na po tinatanong? Kasi po alam naman po natin na kapag po nagkaroon ng disaster, alam po natin na merong masasaktan at merong masusugan. So ano po ba yung ginawa nyo kung kayo po ay nasaktan at nasugatan? Hindi na mo. First aid. Okay, yung iba po, nag-book na lang. Nag-move on. Hindi ba nagkasi? Okay. So, ngayon po, dito po sa ating seminar, meron po tayo mga objectives. So, unang po dyan, malaman po natin kung ano na po yung lagay ng ating bansa pagdating po sa disaster. Pangalawa, mag-define po natin yung mga basic concept related po sa hazard at disaster. So, familiar po ba kayo kung ano-ano po yung mga hazard? Pwede po ba kayo magbigay ng example ng hazard? Yung nararanasan niyo po. Pagbaha, bagyo, lindol, sunog. So, yun po yung mga halimbawa po ng hazard. Mamaya, malalaman po natin kung ano po yung pinagkaiba ng hazard at ng disaster. Okay? At ma-identify din po natin kung ano po yung mga dapat natin gawin bago, habang, at pagkatapos po ng isang disaster. Mamaya, makikita po natin kung ano po yung laman na bomba. At meron po tayo isa, yung survival kit. Sa pamilya po, sino po may survival kit na dito? Yung bang pamilya, wala pa po. So mamaya, tignan po natin kung ano po yung laman ng ating survival kit. So una-una, bakit po namin ito ginagawa? Bakit po kami nagkakandak ng mga ganitong training? Kasi po kami po ay mandato po na batas. Next po. Ayan, meron po tayong batas ng Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010 o mas kilala bilang RA 10121. Sa tingin niyo po, bakit 2010? Wala po ba tayong batas bago yung RA 10121? Or hindi lang po tayo familiar? Okay. So before po, meron po tayong batas po, no? Yung sa panahon po ng Marcos Sr. na kung saan bago po or after po ng disaster, tsaka pa lang po may ginagawa ang gobyerno. Kaya po nag-aantay po tayo ng tulong kapag may bagyo. At ano po, merong bagyo noong 2009? Undoy. Kaya rin po
Yung paglalagay po ng retaining wall doon po sa ilog na malapit sa inyo, disaster prevention and mitigation plan. Okay? Pangalawa, disaster preparedness. So, katulad po ng ating ginagawa ngayon, pagkakanta or pag-attend po ng mga seminar and trainings, isa po yung halimbawa ng disaster preparedness at yung inyong pong paggawa ng luba. So, ngayon yung nagagawa ng luba kasi nagkakataon namin. So, disaster preparedness na rin po. Pagdating naman po sa disaster response, po dito, yung pag sinabing lumigas na ay lumiligas na rin. Ayan, very good po. Isa po yung disaster response. Okay? At sino na rin po dito yung nakapagbigay ng first aid? Yung kayo po ay na-disaster. Pero kung ako magkaroon ng first aid dito, ano yung ginagawa ng sugat nyo? Ilalagay ng dadalay. First aid na po yun. Yung pag ginawa niyo po yung sugat nyo, first aid na po yun. Okay? So, isa din po yung halimbawa ng disaster response. At yung mga nag-rescue po sa atin, tumutulong po sa atin, disaster response. Disaster rehabilitation and recovery. So, dito ang ginagawa po ng ating gobyerno, nagbibigay po sila ng mga pagkakay or pagpabuhayan po na para din sa mga naapektuhan ng disaster or yung mga community po na nasalan. So, ito po yung ginagawa sa rehabilitation. At dahil dito sa batas na ito, nabuo po ang NDRRMC, familiar po, yung ating po National Disasters Reduction Management Council. So, ito po yung nag-text po sa inyo. Pag meron pong bagyo or pag meron pong other warning. Okay. So, sa NDRRMC, meron pong mga departamento ng gobyerno ang humakawag po doon sa four thematic areas. So, nandiyan po ang DOST, pagdating po sa disaster prevention and mitigation. DILG po, pagdating po sa disaster preparedness. DSWD sa disaster response at NEDA po sa rehabilitation and recovery. So, dito din po sa Quezon City, nagawin po natin yan. Meron po tayo tinatawag na Executive Order number 23, Series of 2010. So, ang ating pong chairperson dyan, walang iba po naman ating Mayor Joy Belmonte. At doon din po sa particular areas, meron po mga department ng City Hall ang taga-handle po doon. Andyan po ang City Planning para po sa recovery and rehabilitation. Ang Engineering Department para po sa prevention and mitigation. Andyan po ang opisina po namin ng DRRMO para po sa disaster preparedness. At ang Social Services and Development Department para po sa disaster response. So yan po yung ating batas pagdating po sa disaster. So ngayon, tignan po natin kung ano na po ang lagay ng ating bansa pagdating po sa disaster. Meron pong video yan, panoorin naman po natin sa video. Especially kaya sa mga social, dahil po sa nangyayari na natin ang level of community that advocate on. Ako na ako wala. Wala ako. Buti, di pa tayo mag-get dun. Hindi na ako makulog ang lakas ng shade na kaya lukas na yung baby ko. Tumakbo lang ako. Saan pa rin ang mga tulad sa isang dito sa likas? Tago. Tama. Hindi mo nga sabi kung naramdaman sobrang wakas. Sa pagitan ng umaga hanggang ngayong gabi, pwede ka umaga ng anak ko, kaya ito galing sa may batang buliyo. And then, native part of the afternoon or evening, dito na sa may batang order po sila. Therefore, sa south po siya. Kailangan
natin. Pero mas malalakas o mas intense po yung natin yung mga local guidance. But it has intensified into a tropical storm and has maintained its strength while moving slowly towards the country. Ano po, hindi pa siya kaya naman po siya ubuhay para umabigyan siya ng maayos na kapigilan. Ito po kasi yung bahay namin, hindi namin nakalaya na tubig. So, ayan po, no? Ano po yung mga disaster po na naranasan po ng ating bansa? Ano po yung nasa video? Lindol, pagputok ng bulkan, landslide, baha, bagyo. No, kung titignan ito, grabe mo naging epekto sa mga natamaang probinsya, mga napagkanan ng tao. So, ayon po sa World Peace Index, noong 2024, ang Pilipinas daw po ay number 1 sa pinakamagaling po sa natural disaster. No, simula 2022 hanggang 2024, number 1 po tayo. Diba? Bakit po kaya tayo na number 1? Ay, hindi lang po kayo, bakit tayo na number 1? Nasa Pacific Ocean number tayo, okay? So, malaking factor po dyan na tayo po ay, o yung lokasyon po ng ating ito sa Pacific Ring of Fire at Typhoon Belt. So, ano po ba meron sa Pacific Ring of Fire? Nakikita po yung mga kulay red? Yan po yung mga active ring. Okay? At, meron po tayo mga tectonic plates na tinatawag. Ito? May mga ano tayo, may mga fault lines po. At pag tinatawag sa typhoon belt, kahit po tayo napapaligiran sa Pacific Ocean, mas marami pa rin po ito na ubuhay. Katulad po ngayon, tatlong bagyo na po, diba? Pangatlo na sa Pacific. So, yun po yung factor kung bakit po tayo nag-number 1. At pag sinabi po natin hazard, ano daw po ito? Ano po yung nakalagay dyan? Pakibasa po. Dangerous phenomenon, substance, human activity, or condition sa Tagalog po ay panganib or mga bandang panganib. So, meron po tayong dalawang klase na hazard. So, dyan po ang natural hazard at man-made hazard. Under po ng natural hazard ang hydrometeorological hazard, biological at climate change po. So, unahin po muna natin sa natural hazard. Under po ng hydromet, nandyan po ang thunderstorm. So, minsan, di ba nakakaranas po tayo na lang sa ulan? As in, malakas po talaga ng ulan. Nag-aanay po tayo ng suspension ng tasya sa inyong malituhan. Pero, ikakaroon po kasi tayo ng malituhan, diba? Yung minsan na malakas sa ulan, ang kanya namin bagyo. Yung pala tayo ng storm lang po. No? Ayan po yung malakas sa ulan na may kasamang tulog at pagkita na pwede po kumagalang hanggang 3 So, yan po ay localized lang po. Pwede po umuulan dito sa barangay Gawin Silangan, pero nang sa may barangay Gawin, wala po dito. So, ganun po yung thunderstorm. Okay? Next po, tropical cyclone Gabriel. Sa mamaya, dadaanan din po natin yan. Next po ay hailstorm. Pag-ulan po natin yun. Sino po naka-experience na po rin? Anong year yan na? Matagal na po, no? Kasi ano sa paligid na ngayon? Hindi na natin na sa dati parang experience ko, hindi talaga ng kalilit yung yelo. No? Ngayon, sa mga matataas na lugar na nangyayari katulad po sa Mountain Province, sa Benguet, so ganyan po yung nagsura niya. Next po, light na napatindad. Ano po yung mga sinasabi ng matatanda dati ng patindad? Dapat daw po yung salamin. Ano pa? Ano pa po? Cellphone. Bawal ng cellphone. Bawal ng suot ng walang gamit. No? Okay. So, ano ba po dyan? Unang-una, hindi na lang po bawal ng suot ng walang gamit. No? Kasi wala pong mataakit na. Para hanapin ang mga kapulan.
Ay, ayun, may nakapula sa likod. Pagkaan ko nga yun. Pangalawa yung sa salamin. Kasi, hindi naman yung sa salamin ng kidlat. Di ba mo? Baka mag-outfit check pa siya, no? Okay. So, ang totoo po dyan, kaya sinasabi ng mga mataganda na pag-ayun ng TV, kasi po di ba dati yung antena po natin, patataas. Pataasan na antena, pag mas mataas yung antena, mas maganda po yung signal. Tandaan niyo po, ang tinatamaan po ng kidlat ay yung mga matutulis at matataas na banda. No, kaya po prone po yung antena noon sa kidlat. Kaya po yung mga poste, huwag yung poste ng kuryente tinatamaan po ng kidlat. No? So, malinaw na po tayo sa kidlat. Tornado, ano pong Tagalog ng tornado? Buhawi, very good. Sino sabi niyo po ito? Wala? Okay. So, ang buhawi po na bumubo yan sa lupa, ito ay sa tubig. Ayan po yung malakas na hangin na paikot-ikot. Sino na po naka-experience nito? Yung kayo po ay pinaikot-ikot. Ito na lang kalubuksan. Ikot-ikot lang. So, yan po yan malakas na hangin. At pwede po yan sa ibang bansa kasi malalaki mga tornado, no? Pagdadaanan yung bahay na sisira ka na. Okay? Next plot. So, alam niyo na yan, na-experience yun po. Okay. Taon-taon na sa may bagyo, no? Okay. Version sa Tagalog, Talulo. Ito po yung na-experience ko ng probinsya ng Tacloban na panahon po ng bagyo natin. Akala po nila, tsunami. No? Pero yung pala, storm surge lang po or Talulo. So, ganyan po yung nangyari. Kasi na wala po tubig dyan. Kung malakas na namin na, yung tubig sa dagat na punta na po sa Pampang. So, ano po ba pinagkaiba ng tsunami at ng storm surge? Ng tsunami at ng storm surge? Meron po ba? Sige na, ano po yun? Ang tsunami mas malaki ang halo, ang storm surge, mababa na. Ano pa po? Okay, very good. Ang tsunami na bumuo or nangyayari kapag po merong lindol or halimbawa meron pong bulkan sa ilalim ng dagat ng tsunami. Okay? Ang storm surge po, dala po iyan ng bagyo na may malakas na hangin. Okay, so pag may tsunami po, ganito po yung nangyayari. Ayan po. Pag nakita niyo po yung tubig dagat, konti pa po mga atas, no? At sobrang lawak na po ng pampa. Huwag po na po yan sa pinakamataas na lugar. Kasi po, once po na bumalik yan, malalaking alon po yan at lumara na sa tubig po. Lahat po ng madadaanan yan, pwede pong masira at mamatay po yung mga okay. So, kanina, yung mga binanggit ko po ay hydromet. Ngayon naman po, dito po tayo sa geological naman. So, nandiyan po ang earthquake at volcanic eruption. Alam niyo po ba po ay nakakaranas ng 20 na paglindol? Naman niyo po ba? Kailan po kayo ulit nakaramdam ng lindol? Una umaga? Ay, ayaw ka rin. Last month, kayo naman. Okay. Pero mahihili na lang daw yun. Alam niyo yung minsan, bigla kang nahihilo. Baka ano pala yun o baka lindol pala. So, meron din po tayong volcanic eruption. Dito po sa ating bansa, meron po tayong 300 volcanoes. 24 po doon ay active. So, meron po ba kayong mga alam na active volcanoes ngayon na talaga naman kababalita? Ayun. Taal.
iba, nakaupo lang. Nakaya na lang. Nakaya na. So, hindi ko natin kaya pigilan, pero pwede po. Handaan. Alam niyo po ba, nung bagyong Yolanda, meron pong isang probinsya doon sa Tacloban, or katabi po ng Tacloban. Yun po yung Camotes Island, na wala pong casualties. Bakit po? Kasi bago pa man mag-landfall sa Yolanda, nagsipagkita sa puso. So, pwede. Pwede na nagpaghandaan dahil malakas naman dito. No? Okay. Next, pag sinabi po natin disaster, ano daw po ay may human losses, material losses, economic losses, at environmental losses. So, ito po yung serious disruption po ng community. Okay. Lahat po ba ng hazard ay disaster? Lahat po ba ng hazard ay disaster? Hindi. Okay. So, hindi po lahat ng hazard ay disaster. Kasi pwede, signal number 1 din sa mga Manila, pero hindi naman tayo nakakita. No? Pwede yung signal, kasi minsan dahil signal number 3 na pero hindi ko ramdam. Okay? So, hindi lahat. Pero kapag ang Marina, sa tingin nyo ba disaster na yun? Yes. Oo, disaster na po yun. Kasi, Marikina. apektuhan ang Grabe bahay, na. may mga lumubog sa bahay, may mga tao hindi nakapagtrabaho. Nag-ano po mga tayo, diba? At yung calamity. Calamity. Diba? Nag-declare na po na State of calamity. Quezon City. So, ayun po. Matawag lang po na tayo ay na-disaster na kapag po, hindi na po natin kaya tumayo sa sarili natin mga. At present na po yung apat na binanggit ko po kanina. So, ito po yung mga factors kung bakit yung isang sector ng society ay mas nagiging vulnerable sa pagdating sa disaster. Unang-una yung lokasyon po ng isang sector. Baka po kasi yung bahay nyo, katulad po sa inyo, malapit po kayo sa kilos. Opo. At baka yung iba naman po, yung bahay na sa paanan ng bulkan. O kaya nasa tabing dagat, kaya pag nagkaroon ng tsunami, di ba, prone po sila. Pangalawa po, ano po yung mga present hazard po? Sa inyo po, ano po yung present hazard nyo? Bahaan, sunog at doon. Yung tatlo. Kasi tandaan ko kayo po ay kasi bago po ng Portland. Okay? At kung ano po yung, saan po gawa yung ating bahay. Baka po kasi gawa sa light materials, kaya prone po tayo sa sunog. O kaya naman, hindi po standard yung pagkakagawa ng bahay natin. Kaya kung pagbasa ng ito, pwede po lumuhod. Okay, or magpulang sa kanya. So next, yung tulong kapag kalagawang lumating, a week, or pwedeng a month, or pwede pa tumagal. Bakit po kaya? Ano po yung mga factors? Bakit yung tulong pwedeng tumagal? Ano po? Baka po kasi may harang yung daanan. Pangalawa, baka po walang humingi ng tulong. Communication, baka po yung tumawag. Yung di mo may sunog na nabibideo ka. Nag-live ka. Diba? Uso yun ngayon. Ito sa tumawag na mo. Pangatlo, baka po kasi yung mga responders po natin at ang gathering. Tandaan niyo po na kapag lumito dito sa Quezon City, or pag lumalaw po ang West Valley po, 50% po ng population ng Quezon City ang nakakapektuhan. At 50% po ng barangay ang nakakapektuhan din. Okay? Sa amin po, kung sinalaman naman po kami 300 and 300. So, ang population po ng Quezon City ay 3.1 million. Kung kalahati po yung 1.5, 300 na po kami. So, kaya po tayo nakakamagat ng seminar para wala naman yung sa kung alam natin natin yung gagawin. Or gumaling man na alam po natin yung gagawin. Okay? Earthquake.
Tapos, malalaglag yung mga tao at saka bingo. Hindi. Naniniwala mo ba? Sa San Andreas, sa mga dito ba yun? Sino mo naniniwala may nagtaas? Ayan. Hindi po yung totoo. Hindi po mabuka yung lupa. Pero kung gusto mo maniwalaan na bubuka ang lupa, edi bubuka. Okay. So, hindi po siya bubuka. Tandaan po natin, kiss-kissan lang po at up and down. Okay. So, ito daw pong kristal po ay apat na beses na daw po siya lumataas. Ang itapas po tayo sa 400 years. At meron po yung interval na approximately 400 to 600 years. At ang huli pong galaw nito ay noong 1658. So, kung makukulit niyo po, 2025 minus 16 na old po. Sige po, makukulit po. So, nasa atin na siya 300. Ilan lang? 366? 367. Nasa 367 na daw po, simula nung siya ay bumalaw noong 1658. So, ilang years na naman ng 400? 33 years na lang po. Maabutan mo? Gusto yung abutan? Maabutan. Pero, noong 2012, noong February to March 2012, nagkaroon po ng election activity dito sa lugar ng Sarangay Silangan. So, dyan kumuha po sila ng mga samples ng lupa at nagbukal po sila. Nagbukay po sila ng malaki para mag-test po yung lupa. At sa kanila po pala, ay yung nagkaroon po yung ito, ito po yung lugar po ng lupa. No? Pero kung sila po ay nagtanda or nag-tension activity, ganito na po. Kung makapansin na ito. Ibig sabihin po, meron pong movement. Noong 2012 pa lang, gumagalaw na po ang West Malaysia. So yung 33 kanina, sabi ko hindi ka nakakabutan. Anytime pwede na siya kumalaw. Pwede ka kumalaw. So anytime na po, pwede ngayon, pwede mamaya, hindi natin alam kung kailan siya pwede kumalaw. Okay? Kaya kailangan po natin mag-handa. At nandito po yung mga location ng West Valley Falls sa Quezon City. So nandiyan po ang Barangay Bagong Silangan. Congratulations! May bahana, may Portland pa, may sunog pa kayo. Diba? Cantasan Hills, Katandang Balara, St. Ignatius, Blue Ridge, Philippines, White Plains, Pansalubong, Norte at Baguapan. So ayan po yun. Meron po ba kayo yung stone markers? Ano po mo? Yung parang bago, meron po ba sa inyo? May nakita po ba yung sa barangay? Yun, nilalagay po yun kapag po ng bahay. Ito po na sa ibabaw ng kote. Meron siya doon. Ayan. Ito ba ito? Ganyan po. At ito po yung estimated na pagkain sa injury po ito sa Quezon City. Katulad ko sinabi ko natin na start injury is 100,000 po. Yan yung mga po, gas, sugat, mga bingkay. Pag injuries po sa hospital, kailangan namin sa hospital. So, nasa 41,931. 35 po siya. At yung pwede namataan na sa 1,000. No? Pero yan, pwede pa po mabawasan yan. Kung lahat po tayo ay handa. At pwede rin po madagdagan. Kung gusto nyo dumagdag. Okay. The damage naman po ay 48% of existing floor area of the city. So, ito po yung mga pwede magkaroon ng matinding pinsala or pwede mag-collapse ng mga buildings. So, tayo po buildings sa Quezon City. Yun po. Tapos, 48% po yung pwede or up-buildings. Next po. Ayan. At yung pwede pong mawalan ng tirahan, 1.5 million na residente ng Quezon City. Sa Quezon City na no? At yung tingor parang guys po ang maapektuhan. Diba? Kung sakali pang lilitog sa mga population nyo. Dito? Building 2. Ang ito yung population nyo. Siguro mga
So, doon po tayo nakaano sa may venues. Okay? Ito po yung summary ng mga affected population and its structures sa mga transected areas. So, unang-una po kayo dyan, parang may bagong silangan. Kung nakikita niyo po yung population na pwede ma-affect naman, 5,400. At yung mga structures, 6,784. So, grabe po yung magiging epekto dito sa inyo. Okay? Next. Ayan, ito po yung nangyari sa Clark International Airport, magnitude 6.1. So, ito po yung tinawag na Central Luzon earthquake na nakapagtala ng 421 aftershocks. Pero yun ang napakadami. So, kung makikita niyo po, nung gumagalaw po yung sahig or nung lumilindol, nagtatakbuhan po sila. Nagpapanik po. Kaya ang nangyayari, ayan, natutok ka, nagkakaroon ng stampede. Ayan. Ultimo po, yung mga staff ng airport, hindi po alam yung gagawin. Diba, tumatakbo po sila. And yung isa dyan po muna lang, pinanggap na lang po yung kanyang palala. Ito very good to kasi nagka-cover and hold sila dyan. Ayan, tago sila sa ilalim ng lamesa. Okay. Ito naman po yung sa Abra. So, ito po yung tinignan natin na pwede lakas ng luto dito na pwede kumakasabi. Kasi magnitude 7.3 po yan. Eh, yung the big one, 7.2. Ayan. Dapat po, yung tingin po mga cabinet sa bahay, nakatingin po sa pagdating naka-install po sa pagdating hindi po siya babagsak. Ganyan po yung nangyari po sa pero ito sobrang lakas po. Ito po sa Ecuador, magnitude 7.2.